Good afternoon, kami ang Group 3 at ang aming topic ay tungkol sa psikolohikal na pagdulog. Ito ay isang paraan ng pagsusuri ng isang akdang pampanitikan gamit ang isang psychology kung saan pinag-aaral natin ang isang isip, damdamin, kilos at ugali ng mga tauhan. Ano nga ba ang psikolohikal na pagdulog? At psikolohikal na pagdulog ay isang paraan ng pagsusuri ng panitikan gamit ang psychology. Nakatuon sa isip, damdamin, kilos at ugali ng mga tauhan. Iniiugnay rin ng akda sa karanasan at damdamin ng tao. Sa madaling salita, ang psikolohikal na pagdulog ay pagtingin sa isang story o akda gamit ng psychology. Hindi lang natin tinitignan kung ano yung ginagawa ng character, kundi sinusubukan din nating alamin kung bakit niya iyon ginawa at kung ano yung nararamdaman o iniisip niya. Next is, ano nga ba ang mga sinusuri nito? Sinusuri nito ang kaisipan at damdamin ng mga tauhan. Dahilan ng kanilang kilos at desisyon, takot, kagustuhan, trauma at conflict. At pagbabago ng personalidad o ng kanilang ugali. Isa rin itong pagdulog, sinusuri natin ng iba't ibang bagay tungkol sa character. Halimbawa, bakit siya natatakot, bakit siya galit, bakit siya gumawa ng isang desisyon, o ano yung dahilan kung bakit nagbabago yung ugali niya. Tinitignan din natin kung may past experience yung ating tauhan na nakakaapekto sa kanyang behavior. Sigmund Freud. Si Sigmund Freud ay tinatawag na father of psychoanalysis dahil pinag-aralan niya kung paano naapektuhan ng ating isip, lalo na ang unconscious mind, ang ating pag-uugali. Piniliwanag niya din ang ID, ego, at superego, at naniniwala siya na ang ating mga panaginip at conflict ay maaaring konektado sa ating mga nakatagong desires. Ang susunod ng bahagi ng teorya ni Sigmund Freud. Una, ang ID ay tumutukoy sa ating mga pangunahing kagustuhan at desire. Ito ay nakatuon sa agarang kasiyahan. Halimbawa, kapag gusto mong kumain, ang gusto ng ID kakain ka agad. Pangalawa, ang ego ay ang bahagi na gumagawa ng practical at makatwirang decision. Ito ang nagbabalanse sa gusto ng ID at sa kung ano ang tamang gawin. Halimbawa, gusto mong kumain agad, pero iniisip ng ego kung may pagkain ba at kung tamang oras ba para kumain. Panguli, ang superego ay tumutukoy sa ating konsensya at sa pagkakaalam natin kung ano ang tama at mali. Halimbawa, kung gusto mong kumuha ng pagkain na hindi sa'yo, sasabihin ng superego na mali ang magnakaw. Sa madaling salita, ang idea ay gusto ko. Ang ego ay ano ang practical na gawin. At ang superego ay ang ano naman ang tama at mali. Psychological na pagsusuri sa tauhan. Sa psychological na pagsusuri sa tauhan, sinusuri natin ang kanyang kilos, decision, damdamin, at pag-iisip upang mas maintindihan kung bakit siya kumikilos sa ganoong paraan at kung paano nagbabago sa buong kwento. Simpleng halimbawa, bakit siya umiiwas? Nahihiya siya at natatakot na hindi siya tanggapin. May nangyari ba sa kanyang past? Dati pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya. Ano ang kanyang kinakatakutan? Takot siyang mapahiya ulit. Ano ang mga nararamdaman niya? Nalulungkot at nag-iisa siya. Mas nauunawaan ang mga tauhan. Sa psychological na pagdulog, mas nauunawaan natin ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang isip, damdamin at kilos. Malalaman din natin kung bakit nila ginagawa ang kanilang mga desisyon o aksyon sa kwento. Nakikita ang dahilan sa kanilang aksyon. Kumbaga, nakikita po natin kung bakit ganoon ang ginagawa nila sa mga tauhan batay sa kanilang iniisip, nararamdaman at mga karanasan. Sunod naman po. Mas nauunawaan ang hidden meaning ng akda. Dito naman, mas nauunawaan daw po natin ang nakatagong kahalagahan ng akda sa pamamagitan ng pagtingin sa isip, damdamin at kilos ng mga tauhan.
na iuugnay ang literature sa tunay na buhay. Kasi po, nakikita din po natin ang mga damdamin, problema at karanasan ng mga tauhan na maaari rin natin maranasan sa totoong buhay. Sa buod naman po, isip, damdamin, kilos, karanasan, personalidad. Dahil sa pamamagitan po niyan, naiintindihan natin kung bakit ganito ang kanilang mga ginagawa at kung ano ang mensahe o kahulugan ng akda. Yun lang po. Dito po pala kami kumuha ng reference namin batay dito sa aming ginawa po. Yun lang po. Thank you.